Isang misteryosong kaso sa lungsod ng Namyangju sa South Korea. Noong June 6, 2006, isang 29 years old na estudyanteng si Lee Yoon-hee ang nawala na parang bula. Waring walang kakaiba sa pagkawala dahil madalas itong nangyayari. Ngunit ang kasong ito ay patuloy pa rin na nagbibigay ng palaisipan sa publiko. Marami pa rin ang nagtatalo at nagpapahayag ng kani-kanilang teorya kung ano ang nangyari. Unang naiulat ang pagkawala ni Lee Yoon-hee noong June 7, 2006. Naging alerto ang kanyang mga kaibigan at kaklase dahil hindi dumating si Lee Yoon-hee sa universidad para sa mga huling klase na hindi karaniwan para sa kanya. Siya ay kilalang responsable at masipag na estudyante na hindi kailanman pinalalampas ang klase. Nang matapos ang klase, nais ng kanyang kaibigang si Min na kumustahin siya at pumunta sa kanyang bahay. Gayunpaman, pagkatapos mag-doorbell, walang nagbukas ng pinto. Hindi na siya nagtagal at umalis na lamang. Sa kalaunan, inamin ni Min na inisip niya na si Yoon-hee ay nais lamang mapag-isa at magpahinga. Ngunit noong June 8, hindi muli nagpakita si Yoon-hee. Sa pagkakataong ito, pumunta si Min kasama si Kim, isa pang kaibigan ni Lee Yoon-hee, at dalawang lalaki sa bahay ng nawawala nilang kaibigan. Wala nang ibang paraan para makontak siya dahil isang linggo bago ang insidente. Ninakaw ang kanyang pitaka kasama ang ID at cellphone. Nang kumatok ang mga kaibigan sa pinto, ang aso sa loob ay tumugon sa ingay sa pamamagitan ng malakas na pagtahol, ngunit walang tugon mula sa may-ari. Dahil ang pinto ni Yoon-hee ay may digital lock, tanging may alam sa code lamang ang makakabukas nito. Walang may alam sa code kaya tumawag si Min sa nakatatandang kapatid ni Yoon-hee. Ngunit hindi rin sinabi mula sa kanyang kapatid at walang alam sa code ng pinto. Nagdulot ito ng higit na pangamba kaya't nagpasya silang tawagan ng pulisya. Nakipag-ugnayan ng mga pulis sa may-ari ng apartment upang buksan ang pinto. Pagpasok sa tirahan ng estudyante, agad nilang naamoy ang masangsang na amoy. Pero bago tayo magpatuloy, pwedeng makahingi ng like at subscribe para sa aking YouTube channel. At kung gusto nyo ng mga ganitong video, si Lee Yoon-hee ay isang maganda at mabait na babae. Nag-aral siya ng Fine Arts at Statistics sa isang women's university sa Seoul. Ngunit pagkatapos ng graduation, napagtanto niyang maling landas ang kanyang pinili. Mula pagkabata, mahilig siya sa mga hayop at kahit noong matanda na ay may dalawang aso na inaalagaan niya ng may kagalakan. Bukod sa hilig sa sining, mahilig din siyang manood ng mga dokumentaryo tungkol sa kalikasan at bumisita sa mga zoo, farm, at animal shelters. Kaya't pagkatapos makuha ang kanyang diploma, hindi siya natakot magsimula ulit. Sa edad na 25, nagpasya siyang tahakin ang landas ng veterinary medicine. Sa simula, hindi agad sinuportahan ng kanyang mga magulang ang kanyang desisyon. Ang tradisyonal na pamilya niya ay naniniwalang sa edad na iyon ay oras na para magpakasal at magkaroon ng anak. Si Lee Yoon-hee ay isang modernong babae na nais magtaguyod ng sariling career. Noong 2003, pumasok siya sa Higher School of Veterinary Medicine. Nagustuhan niya ang kurso at madali niya itong natutunan. Kasabay ng kanyang pag-aaral, nagsimula siyang magtrabaho ng part-time para maging independent. Nagtuturo siya ng mga mas batang estudyante at mga anak ng mga guro. Noong 2006, habang naghahanda siya para sa huling mga pagsusulit, napagod siya dahil sa pagsasabay ng trabaho at pag-aaral. Noong June 2, 2006, habang pauwi si Yoon-hee mula sa isang pribadong klase, ninakaw ang kanyang bag ng dalawang lalaking sakay ng motorsiklo. Sinubukan ng mga saksi na habulin ang mga magnanakaw, ngunit nang pumasok ang mga ito sa isang makipot na eskinita, tumigil ang habulan. Naiwan si Yoon-hee ng walang mahahalagang gamit at noong June 8, 2006, sa apartment ni Yoon-hee, natagpuan ng kanyang kaibigan na si Min ang dalawang dehydrated na tuta na nagkalat sa loob. Wala itong pagkain at tubig at nagkalat ang mga papel at damit. Napansin ni Min na tahimik na nakatayo sa sulok ang conspicuous na backpack ni Yoon-hee na laging dala nito. Wala namang halatang nawawala o palatandaan ng sapilitang pagpasok kaya inakala ng pulis na umalis si Yoon-hee ng kusa. Hindi ito kinatuwa ng kanyang mga kaibigan dahil hindi niya pababayaan ang mga alagang hayop na magutom at hindi rin siya mawawala ng walang pasabi. Agad na kinontak ng mga kaibigan ang pamilya ni Yoon-hee na nagsabing wala silang balita tungkol dito. Dahil hindi nasiyahan sa desisyon ng mga pulis,
Sina Min at ang kanyang mga kaibigan ay nag-report ng pagkawala ni Lee Yun-hee. Habang hinihintay ang pamilya ni Yun-hee sa apartment, nilinis ng mga kaibigan ang lugar, itinapon ng basura, nilabhan ang mga maruruming damit at sinira ang lahat ng ebidensya. Ang kapatid ni Yun-hee naman ay nagtanggal ng natagpuang sigarilyo. Ganoon ang ginawa niya dahil ayaw niyang mapahiya ang kanyang kapatid sa harap ng kanilang mga magulang. Alam niyang magagalit ang mga ito kapag nalaman nilang naninigarilyo ang kanilang anak. Subalit, ayon sa mga kaibigan ni Yun-hee, hindi pa nila ito nakitang naninigarilyo kailanman. Sa ganitong paraan, tila nasira ang isang mahalagang ebidensya sa kaso. Nang maglaon, nagsisi ang mga kaibigan ni Yun-hee dahil sa pagnanais na makatulong. Lalo pa nilang pinalala ang sitwasyon. Ipinaliwanag ng mga kaibigan ni Yun-hee na noong panahon na iyon, wala pang investigasyon ng pulisya at hindi pa sila pinagsasabihan na huwag galawin ang anumang bagay. Nang dumating ang mga magulang ni Yun-hee noong gabi, sinuri nila ang apartment. Iniulat ni Dong na ama ni Yun-hee na may ilang bagay na nawawala bukod sa kanyang anak. Ang unang napansin niya ay nawawala ang martilyo na palagi niyang iginigiit na dapat ay nasa bahay. Madalas na tinatawanan ito ni Yun-hee at inilalagay sa isang kitang-kitang lugar. Ang isa pang nawawalang bagay ay isang antigong mesa na paborito ni Yun-hee at kadalasang ginagamit bilang mesa o bedside table. Hindi malinaw sa lahat kung saan maaaring napunta ang dalaga, pati na rin kung saan napunta ang dalawang walang kaugnayan na bagay. Ang kawalan ng kasiguruhan ay nagdulot ng takot. Noong hapon, 2006 bukod sa ulat ng pulisya mula sa mga kaibigan ni Yun-hee, may isa pang ulat mula sa mga magulang ng nawawalang dalaga. Hindi na nila pinalampas ang pagkakataon dahil sapat na ang panahon na lumipas mula nang nawala siya. Huling nakita si Yun-hee noong June 5, matapos ang huling pagsasanay ng semestre. Ang mga kabataan ay nagplano na ipagdiwang ang okasyong ito at inimbitahan pa ang mga guro. Bagamat hindi lahat ay pumayag, may ilan na sumama sa kanila. Ang pangunahing tauhan ay dismayado dahil sa isang kabiguan sa operasyon sa isang hayop kaya't wala siyang gahnang pumunta sa salusalo. Ayon sa iba, nagkulong pa siya sa banyo at umiyak. Sa huli, nakumbinsi siya ng kanyang mga kaibigan na sumali sa karaoke bar. Bandang 10:00 ng gabi, gumaan na ang kanyang pakiramdam. Nakita siya sa CCTV na lumabas ng toilet at umalis sa kasayahan bandang 2:30 ng umaga. Halata na siya'y malungkot at napansin ito ng isang 27 years old na lalaki na si Kim na sumunod sa kanya. Ayon kay Kim, tinanong niya si Yun-hee kung ano ang nangyari dahil matagal na silang magkaibigan mula pa noong high school. Sinabi ni Yun-hee na may sumisilip sa kanya sa loob ng toilet ngunit hindi siya nagbigay ng detalye. Nag-alala si Kim para sa kanyang kaibigan at inalok siyang dalhin ang kanyang backpack at ihatid siya pa uwi. Si Yun-hee ay nakatira sa isang inuupahang apartment na mga 15 to 20 minutes ang lalakarin mula sa bahay ni Kim. Nung gabi bago mawala si Yun-hee, nagpaalam si Kim sa kanya sa isang madilim na iskinita at naghintay hanggang may makita siyang ilaw sa bintana ng bahay ni Yun-hee bago umuwi. Noong June 6, 2006, isang national holiday, hindi napansin ang pagkawala ni Yun-hee agad. Noong umaga ng June 5, isang kaklase ni Yun-hee ang pumunta sa apartment niya para ayusin ang lamesa. Pagkatapos ng 30 minutes na pag-aayos, umalis sila papunta sa universidad. Hindi siya nakita sa party at hindi na rin muling nakipagkita kay Yun-hee. Pinaghihinalaang may namamagitan sa kanilang relasyon pero walang ebidensya. Sa sariling paghahanap ng pamilya ni Yun-hee, nakita ng kanyang ama ang nasira at nahiwalay na lamesa sa pagitan ng mga basurahan malapit sa apartment. Inihayag ito para sa pagsusuri. Nag-aalala ang kanyang ama na si Yun-hee ay maaaring pinatay gamit ang martilyo na ibinigay niya. Maaaring itinapon ng salarin ang martilyo o itinago ito. Sa pagsusuri sa bahay ni Yun-hee, walang nakitang fingerprints o dugo na nagpapahiwatig na malinis ang apartment. Walang nakarinig ng kakaibang ingay ang mga kapitbahay. Isang matandang babae ang nagsabing sinundan siya ng isang lalaki bago mawala si Yun-hee. Hindi niya nakita ang mukha nito dahil ito ay nakahood. Ngunit natakot ito nang humarap siya dito at agad na umalis. Sa South Korea, laganap ang pushing or unwanted intrusive attention na kadalasang nauuwi sa pang-aabuso. Naging krimen na ang stalking na dati itinuturing na isang misdemeanor
at pinapatawan ng multa na $70. Ayon sa mga investigador, maaaring may kinalaman ito sa kaso ni Yoonhee. Sa investigasyon, napag-alaman na may isang bakanteng apartment sa tapat ng bahay ni Yoonhee na may malinaw na matatanaw sa kanyang mga bintana. Natuklasang may mga basurang kahon ng sigarilyo at ginamit na mga tissue doon. Ngunit walang nakuha na sapat na DNA para sa pagsusuri. Sinuri rin ng mga investigador ang mga dumalo sa isang party na pinuntahan ni Yoonhee bago siya mawala. Lahat sila ay pumasa sa lie detector test. Ngunit alam na ang pagiging mapagkakatiwalaan ng polygraph ay hindi palaging accurate. Nagsagawa rin ng malawakang search gamit ang mga search dog at voluntaryong naghain ng mga flyers. Ngunit walang nangyari. Dahil sa patuloy na pagkawala ni Yoonhee, nag-alok ng pabuya ng 10 million won ang kanyang mga magulang para sa impormasyon tungkol sa kanya. Lumabas ang bagong impormasyon mula sa pagsuri sa computer ni Yoonhee. Sa umaga ng June 6, bandang 2:59 ng umaga, may nagbukas ng kanyang computer at nag-search ng mga salitang pagnanasa at paghaharas sa pakikipagtalik. Tumigil ang paggamit ng computer matapos ang 3 minuto at manumanong pinatay ang computer sa 4:20 ng umaga. Ipinapalagay ng mga eksperto na umuwi si Yoonhee at sinubukang mag-report ng isang insidente ng pakikipagtalik sa online. Gayunpaman, natigil ang kanyang mga aksyon at maaring naputol ang kanyang pakikipag-ugnayan dahil sa isang hindi inaasahang pangyayari. Ang kaso ay patuloy na iniimbestigahan. Noong June 8, 2006, sa pagitan ng 3:15 p.m. at 5:21 p.m., may nagbukas muli ng computer ni Yoonhee at binura ang mga mensahe sa Messenger mula 10:48 p.m. ng June 4 hanggang 3:04 a.m. ng June 8 gamit ang isang espesyal na programa na mahirap maibalik ang mga chat history. Ipinapakita nito na isang taong may mahusay na kaalaman sa mga computer ang gumawa nito. Pagkalipas ng 2 araw, may nag-login muli sa account ni Yoonhee sa isang sikat na music site at nag-check pa ng kanyang email. Natuntun ng mga pulis ang IP address sa isang motel sa bayan ng Kunen, mga 119 kilometers ang layo. Ngunit walang nahanap na kahina-hinalang kilos sa CCTV ng motel. Ipinahihiwatig nito na hindi kusang nawala si Yoonhee. Hinahla ng mga pulisya na mayroong nagtatago ng ebidensya ng krimen. Si Kim, na nagkataong nasa bahay ni Yoonhee sa oras ng pagbura ng mga mensahe, ay isa sa mga pinaghihinalaan. Siya ay naglinis ng bahay habang hinihintay ang pamilya ni Yoonhee na nagbigay sa kanya ng oras upang takpan ang krimen. Kapwa si Kim at ang kanyang kaibigan ay hindi maalala kung sino ang nagbukas ng computer ni Yoonhee. 2 araw matapos mawala si Yoonhee, tinatayang 242 pounds ng mga bangkay ang sinunog sa incinerator ng universidad. Mas malaki kaysa sa karaniwan na 88 pounds. Wala namang malalaking hayop ang pinroseso sa araw na yon. Kaya't pinaghihinalaan na maaaring ang katawan ni Yoonhee ang kasama sa mga sinunog. Hindi natugunan ang tanong dahil hindi na magagawa ang genetic na pagsusuri. Nananatiling nawawala si Yoonhee at ang kanyang kondisyon ay hindi pa rin alam. Hinala ng mga investigador na ang bangkay ni Yoonhee ay sinunog. Nagpapahiwatig na ang pumatay sa kanya ay may access sa silid. Si Professor Moon, isang guro, ay naging person of interest ng investigasyon dahil sa pagkamalapit kay Yoonhee. Madalas siyang nagpapakita ng pansin sa mag-aaral kahit pa hindi ito gusto ni Yoonhee. Sa isang selebrasyon, iniiwasan siya ni Yoonhee at tinawag siyang creep. Una, sinabi ni Moon na umalis siya ng maaga. Ngunit binago niya ito nang malaman ng mga investigador na umalis siya pagkatapos ni Yoonhee. Posible raw na ginahasa at pinatay niya si Yoonhee. Pagkatapos ay sinunog ang katawan sa krematoryo o maaaring dinala ito sa campus at sinunog doon. Mayroon ding ibang teorya. Si Kim, isang kaibigan ni Yoonhee, ay itinuturong person of interest rin dahil sa kanyang pag-ibig kay Yoonhee. Sinasabing alam niya ang code sa pintuan ng apartment ni Yoonhee at pinasok ito nang wala si Yoonhee upang alagaan ang mga aso. Posibleng nagselos siya nang malaman niyang may kasintahan si Yoonhee, kaya't sinundan at pinatay niya ito pagkatapos ng isang pagtatalo sa apartment. Si Professor Moon at si Kim ang itinuturing na person of interest. Pero lahat ng ito ay teorya lamang dahil wala silang sapat na ebidensya. Noong 2017, si Kim na kaibigan ni Yoonhee ay may asawa na at mga anak at may sariling negosyo. Ang ama ni Yoonhee ay patuloy na inaakusahan siya
na may kinalaman sa pagkawala ng kanyang anak na babae. Upang ipagtanggol ang kanyang pangalan, napilitan si Kim na magsampa ng kaso ng paninirang puri. Ayon sa desisyon ng korte, si Dong, ama ni Lee, ay ipinagbawal na lumapit kay Kim. Lumipas na ang 18 years ngunit patuloy pa rin ang paghahanap kay Yoon-hee. Ang kanyang larawan at mga imahe na nagpapakita ng posibleng anyo niya ngayon ay isinapubliko. Ang mga magulang ng nawawalang si Yoon-hee ay tumanda na, ngunit bago sila mawala sa mundo, nais nilang malaman kung buhay pa ba ang kanilang anak o hindi. Lumilipas ang panahon at kahit paano ay natatanggap na ang sakit ng pagkawala. Ano sa tingin ninyo? Buhay pa kaya si Lee Yoon-hee? Hanggang sa muli. Salamat sa panonood.